Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol na naman muli ito sa WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So meron ito pamagat na before, brutal na nakipagbangkaan sa higanting barko ng China Coast Guard. Pinalagan, hindi inatrasan. Grabe men. So ano kayang nakapalo sa video to, ano? So again, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction na video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noises. So mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, before brutal na nakipagbengkeen sa higanteng barko ng China Coast Guard. Pinalagan, hindi inatrasan. Wow, tapang nga. Tignan natin men kung nagtamo ba talaga tayo ng damage or whatsoever, ano. So again, Melbs Castle, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Start. Pang talaga ng before, nakipag-git Ulit-ulit, hi yan na naman. Hi, nako, Watercano na naman. Bahala kayo dyan. ang tapang talaga ng before. Nakipag-gitgitan kasi ang maliit na barko ng before sa gahiganting China Coast Guard. Napakadaming mga ngisdang Pilipino kasi ngayon ang nangingisda sa West Philippine Sea. At hindi yan nagugustuhan ng China. Dito napikon ang mga Chinese at binangga ng China Coast Guard ang barko ng before. Pero sa video Grabe, mula ano. So, kahit sabihin ba natin na nakipagdaragan tayo dyan, wala pa rin ang pangit pa rin tingnan kasi hinayaan natin eh. Ay, nako. mga Chinese, kita na lumaban ng before at nakipagbuno at gitgitan laban sa higanting barko. Yang banggaang yan ay tinawag ng China na bias media na provocation. Bias media. Provocation, nakakatawa, diba? Patawa talaga tong mga hinayopis na to, men. Tayo pa talaga yun ang puprovoke, ha? Ay, naku, hindi talaga nila tinitingnan yung aspect or yung side natin na meron nga tayong award niyan, ano. So kahit anong gawin nila dyan, wala talaga. Hindi talaga nila tayo mapapaalis dyan ng teteng. ng barko ng before tapos tayo pa daw ang nagpo-provoke. In the video, it is a jet stream water cannon that it is really intended to damage the structure and the communication equipment of Dato Pagbuhayan. A good thing that the BFAR vessel have seamanship skills to outmaneuver this bigger Coast Guard vessel. Pero no Buti, pero what if may nadedo dyan? Well, good thing dahil yun nga mag-activate yung Mutual Defense Treaty, pero in a bad side, pangit pa rin. 'Di ba? O halimbawa, masakripisyo yung ano natin, personal natin dyan. Pwede namang aksyonan bago pa mangyari yan, 'di ba? isang araw hinarang ng BRP Melchora Aquino ang China Coast Guard. Oo, tayo ang humarang para makapangisda ang mga Pilipino. Hindi naman dyan pumalag ang China. Ngayong kalit ng barko ng before na halos triple na beses pa ang laki kontra sa China, yun ang pinuli nila. Muntik talagang tumaob, no? Yung maliit na barko lang ata ang kaya nila eh. May nakasali rin sa pambubuli na isang Chinese Navy warship. Wala naman tong ginawa pero present to at nandoon sa pinangyari. This is actually the first time that we have documented a PLA Navy warship shadowing a Coast Guard vessel in Bajo de Masinloc. So, ayun. Sila yung nanguna, ha? 'Di ba? Naglagay ngayon sila ng PLA nila dyan. Tapos, kapag tayo maglalagay ng warship dyan, aaray sila. 'Di ba? Ganyan sila eh. Kapag sila yung gagawa, sasabihin lang nila na, yung Pilipinas kasi, pinaprovoke kami. Eh, kapag tayo yung gumawa, sasabihin na, yan na naman Pilipinas, nag-ano na naman, playing with fire na naman. Yabang-yabang na naman. Eh, paano naman kami Pilipinas, di ba? Na na-provoke din kami. Of course, kung naglalagay kayo ng warship dyan, edi maglalagay na rin kami. Sa next reaction natin about dun sa warship, men. Astig nun. At a distance of only 300 yards. This is actually an overkill. Imagine this, our BFAR vessel is so small compared to this humongous size China Coast Guard vessel. And they have disregarded the collision regulation intentionally. Yun din. Yung collision regulation din. Malaki talaga yung paglalabag ng China dyan, men. Sweeping a smaller Coast Guard, a smaller BFAR vessel. Natanong naman ng National Maritime Council
kailan tayo gagamit ng actual na gray ship o barkong pandigma. Yun. Meron daw nakasunod sa Philippine Navy warship doon. Pero hanggat walang ginagawang military action ang China, hindi daw tayo magpapadala nito. Ibig sabihin, Walang ginagawang military action ng China ngayon. Ganyan nga, nakita 300 yards. Meron silang PLA Navy nila. 'Di ba? So dapat diyan pa lang hindi na tayo magkumpiyansa, baka kasi biglang aamba sila eh. na National Council ay dapat umatake muna ang China bago tayo susugod. Ang problema dito, mukhang dapat may matay munang Pilipino bago tayo umaksyon ng militar. Is kasi when you put a Navy vessel against a Navy vessel, it will only escalate the tension. The strategy is it's Matagal nang may tension dyan. Diyos ko. always a white ship play because that is a personality of the Coast Guard, peaceful police. But the Navy is on the defense side, so pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. It's illegal. Paano yan kung sila yung unang maglabas ng gray, tapos yung gray na nila yung mga haharas sa mga natin, resupply, mga Coast Guard natin. So wala na lang tayong gagawin kasi kapag yung gray to gray, delicades. So ano yung next na hakbang dyan? They do not have any basis for that. And if ever they do they did submit it to the UN, hindi naman automatic yun eh. It will still come up with will go through process. And we are praying that, the international law, the provisional clause will prevail. Walang Chinese maritime militia sa pinangyarihan, nagtatago ata, pero Chinese Coast Guard lang ang nandoon. Kayo, ano masasabi nyo sa muling pagpalag ng BIFAR kahit halata mong luging-lugi sila sa banggaan? I-comment sa baba nyo. Biglang naglag yung cellphone natin So yun lang naman mga kanoys. So kayo, ano masasabi nyo doon? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comments section. Teka lang, biglang naglag yung cellphone ko. So, yun lang naman. So, again, ang video yun ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino AC. So, kita nyo naman yun, men. For me, I'm sorry. Hindi talaga ako napaproud kapag ganyan parati, na, yun nga, pumapalag na tayo, nakipagdaragan nga tayo. Wala. Parang pangit pa rin talaga yung dating sa akin, na what's the use of fighting back and then lugi ka pa rin lang naman. So parang wala lang din, 'di ba? Lugi ka pa rin. Habang naman doon sa yung sa gray nga, yung sa gray ship, 'di ba? Yung China medyo nagpapadala na sila ng gray ship. So anong ibig sabihin nun? Ano yung gusto nilang mangyari doon? 'Di ba? Syempre manakot or ipakita nila na Philippines nag-aabang lang kami dito, konting aray pap. Kakanain talaga namin kayo, something like that na siguro yung meaning nun. Alam nga namang or parang nag-show force lang sila. Show muscle lang, ganun. 'Di ba? So sana naman talaga kasi ang pangit talaga ayaw ko talaga parang hindi talaga ako naastigan ng ganun na yung before natin nakipagbanggaan. Like, man, paano nakipagbanggaan maliit nga tayo, 'di ba? 'Di ba? Tapos kung banggaan man lang din ang usapan, dapat mas lalamang tayo. Like for example, halimbawa, yung dati Coast Guard to Coast Guard, wala din naman. Tayo din naman yung lugi. 'Di ba? Yung China, puro lang sila nag-iiwan ng damages. So ngayon, since medyo nag-aalboroto na yung China, naglagay ngayon sila ng PLA ship nila or gray ship nila. Tapos ngayon, ang Pilipinas, ano gagawin? Kasi sabi ni Sir doon, bawal yung gray to gray kasi it will escalate more tension. Sige, given na mag-escalate talaga ng tension. Pero what if yun talaga yung gagawin ng China? So baka sa future natin, na lang, gray ship nila, Coast Guard natin, or white ship natin. Diba? Baka yung mga gray ship nila yung manghahara sa atin. Kasi for sure, yung mga gray ship ng China na yan is gigil na rin yan. 'Di ba? Based sa paniniwala nila. Naiinis na rin 'yan sa mga Pilipino. So anong inaasahan nyo kapag kalalapit yung mga yan?
Mahalangan namang pabayaan lang natin kasi gray to gray bawal. Dapat merong alternative siya. Diba? So, yun lang naman. Kayo na masasabi niyo dito. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, that's it. Thank you so much for watching. Filipino IC, Malubs Castle. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC.